Kung ikaw ay nakakaranas ng pain and suffering, let me remind you that one day you will outlive that pain. Hindi yun, kasi minsan diba parang kinukonsume na ng pain yung pagkatao mo. Kaya parang nag-iiba ka. Yung pain na nararamdaman mo, hindi naman yung biglang mawawala na parang magic. Pero pag-pray natin, isang araw, basta huwag ka lang magsawang mag-pray. At gawin mo yung mga near kong mga steps, mga hakbang, how to cope strategies. Ayan. Isang araw, magigising ka, you feel lighter. Parang ang gaano ng pakiramdam mo. You're free from the pain and suffering na naranasan mo. All the pain had purpose. How about your pain? How intense is your pain? Kung i-level ninyo, dumating na ba sa punto na nagalit na kayo sa Diyos nang dahil sa nararamdaman ninyong sakit and suffering? Does pain make you stronger? Yun yung mga katanungan doon. Hi guys! Mega love shout out sa inyong lahat. Welcome back to my channel. At today, panibagong topic na naman tayo. But before that, commercial muna. Ayan, coffee and kamote. Kumakain ako na, ayan, kamote guys. Kain tayo. Pang kamote matamis. Kulay dilaw. Ano ba ang mga kamote kinakain nyo? Ubeng kulay. Orange. Puti. Pula. May pula ba? Tamis niya. Commercial. Sarap. Cheers. So today, ang topic natin guys is all about pain. Nakaranas na ba kayo? Siyempre, lahat tayo nakaranas na ng pain. Pain of trauma, pain of rejection, pain ng pagkabigo, heartbroken, broken-hearted, ang tawag doon. Pain ng namatayan. Ako, ang dami ko dahil guys. Namatayan ng nanay, namatayan ng anak, heartbroken, may trauma din. Pero, nung naranasan ko yung mga sakit sa buhay ko, na aking mga experience, hindi naman ako nagalit sa Diyos kasi feeling ko nga naging strong ako sa mga experience na naranasan kong pain and suffering. Emotional pain or psychological pain is an intense feeling of distress or suffering stemming from non-physical source like loss, trauma, or difficult emotion which can significantly impact mental and physical well-being. So yun nga yung loss yung namatayan, tapos yung mga trauma na nangyari sa buhay, and then yung siguro difficult emotion, baka yung mga heartbreak yan, yung mga ganyan, or nawala ng trabaho. Siyempre, there's a pain na nararamdaman din, di ba? Ibig sabihin, apektado din ang iyong physical. Bukod sa pag-iisip, ang iyong buong physical ay apektado din. Merong mga detailed explanation. Ito siya. Emotional pain is introspective experience of negative emotions, often described as mental suffering or torment. Parang pinaparusahan, di ba? Parang minsan nung tatanong ka na, bakit ko nararanasan to? Ang sakit. Parang ganun, di ba minsan? It's hurt. Why me? God, why me, di ba? Ito yung causes. It can stem from various factors including grief and loss. Ayun nga yung
pighati dahil nga sa namatayan, grief and loss, experiencing the death of a loved one or the loss of a relationship. Ayun, para kang namighati. Or para sa mga namatayan or broken hearted, yung relationship na nawala, naghiwalay, mga ganyan, divorced, para ka rin namatayan din, di ba? Kapag yung pain nararamdaman, parang ganun din. Trauma, ayan, mga past experiences that cause lasting emotional distress. Ayan, masyado ka ng down dahil sa trauma, masyado ng masakit. And then, toxic relationship. Yan. Yung parang paulit-ulit na lang yung mga nararanasan mo dahil sa ginagawa na yung partner. Kaya yan, nagiging toxic ang relationship. Interaction that cause emotional harm or instability. Diba? Parang yung ginagawa sa yung mistake is the same repeatedly. Diba? Next ay mental health conditions. Ayan. Depression, anxiety, and other disorder can exacerbate emotional pain. Ayun. Diba nakwento ko rin sa inyo guys. Din ako ng anxiety. Nag-panic attack din ako na hindi ako makahinga dahil nga sa depression. It's painful talaga kaya ganun. Regret and guilt. Ayun. Siguro yung sa mga nagawa mo rin, hindi lang sa may nagawa sa iyo ang kapwa mo. Minsan ikaw mismo ay nakagawa ng mali sa iyong kapwa. Kaya yun, nagkaroon ka ng regret and guilt feelings. Feeling remorse for past actions or decisions. Yung mga nagawa mong maling desisyon, nagawa mong mali sa buhay mo. May mga nagawan ka rin ang pagkakamali. Hindi lang yung ibang tao, kundi ikaw rin mismo. Next ay loneliness and isolation. Feeling disconnected from others. So yun guys, diba meron din ako na share sa inyo about loneliness and isolation. Kaya yun, diba parang ang sakit din, nakakaramdam ka rin ng pain kapag ikaw ay mag-isa lang at nalulungkot, out of nowhere, nakakaramdam ka ng ganon. Let's go to symptoms. So, mga symptoms naman. Emotional pain can manifest in various ways, including intense negative emotion, ayan, sadness, anger, fear, anxiety, and hopelessness. Ayun, parang nawawalan ka na minsan ng pag-asa. Hopelessness. Kapag meron kang mga pain. Physical symptoms. Ayan. Hindi lang pala yung mental yung naapektuhan kapag meron ka talagang mga sufferings na nararanasan. Yun ay muscle tension, headaches, fatigue, parang lagi kang pagod, fatigue, and changes in appetite or sleep. Diba? Ganun nga. Hirapan kang matulog, para kang may insomnia, nawawalan ka rin ng appetite kumain, behavioral changes. Yan. Minsan, withdrawal for social activities. Parang nawawalan ka na ng gana. Difficulty concentrating, ayan, pati sa mga ginagawa mo, parang minsan, nakaano ka na lang, parang nakatunganga. Parang yung mga kantang malayo ang tingin, wala namang tinatanaw. Parang ganun. And changes in personality. So, impact naman. Emotional pain can negatively affect mental and physical health, relationships, and overall quality of life. And coping strategies naman tayo guys. Acknowledge and validate feelings. Yun naman. Recognize that your emotions are valid and allow yourself to feel them. Ayun. Hin mo na naman ang iyong nararamdaman. Pain and suffering. Ganon. I-validate mo yung feelings na yon. Next ay practice self-care. Engage in activities that promote relaxation
and well-being such as exercise, meditation, or spending time in nature. Mag-engage ka rin sa mga activities like sports, running, jogging, yung mga marathon, mga ganyan, mga sasalihan mo, exercise, gym, ano pa, Zumba, ayan, 'di ba? Para nare-relax ang iyong isip at wawala ang tension. Ay the best ito. Seek support. Ayan, syempre doon tayo lagi sa seek support. Talk to trusted friends, family, members, or mental health professional. Ayun, kailangan na naman yun syempre ng professional mental health na iyong lalapitan, mga counseling. And then next ay develop healthy coping mechanism. Learn strategies to manage stress and difficult emotion such as deep breathing. Ayun, parang katulad din sa anger, deep breathing, inhale, exhale. Ganyan. Exercise or mindfulness techniques. Ating nararanasang emotional pain, parang may similarity rin siya sa physical pain. Similarities to physical pain, some research suggests that emotional pain activates similar brain regions as physical pain, explaining why it can feel so intense. Seeking help if emotional pain is persistent or significantly impacting of your life, it's important to seek professional help from a therapist or counselor. Minsan, tinatanong natin ang ating sarili na, why does God allow pain and suffering? Meron tayong free will. Mayroon kasi tayong consequence. Pag mali yung ating napili, syempre may consequence na kapalit yun. Pain and suffering. Pero kung atin itong ihingi ng tulong at pag-pray sa ating Panginoon, isang umaga mawawala na lang yung nararamdaman mong pain. Parang malaya ka na. So yun lang guys ang aking share ngayon. Topic about pain. Does it make you stronger? Kung nagustuhan niyo po itong aking ibinahaging video ngayon, please give it a thumbs up and subscribe na po kayo sa aking channel sa mga hindi pa nakaka-subscribe. Don't forget, Jesus loves you so much and God bless everyone until the next video. Bye!